sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Tips para maiwasan ang pagiging stressed sa trabaho, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon kay Sharon Melnick, isang business psychologist and author, nararanasan ng stress tuwing may mga sitwasyong hindi kontrolado ng isang tao. Kung kaya't payo niyang suriin ang mga bagay na kaya at hindi kayang makontrol upang alam mo kung kailan na ito dapat #i-let go. Pangalawa, tuwing makararanas ng stress ay huminga ng malalim. Pangatlo, matutong magkaroon ng focus sa mga dapat i-priority. Gumawa ng schedule para alam mo kung saan dapat ituon ang iyong oras at enerhiya. At syempre, kumain ng tama at magkaroon ng kompletong tulog para iwas sakit ng ulo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Dear Ate Raquel, isang makabagong paglalahad ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham
upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi. Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng 1 oras dito sa DZRH. Darito ang inyong kaibigan, Raquel Monteza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alauna na naman, Sabado ng hapon, magkakasama-sama tayo sa loob ng 1 oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. So, kamusta na po ba kayong lahat? Nawa nasa mabuti tayong kalagayan. Ano po? Kahapon, ika-12 ng Hunyo, ipinagdiwang po natin ang Independence Day of Philippine Independence Day. Ito yung ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ang araw na iyon ay nagpapaalala sa atin ng isang bagay na madalas nating nakalilimutan sa araw-araw na buhay natin, na ang ating kalayaang tinatamasang natin ngayon ay may halaga, may presyo. Binayaran ito ng dugo, ng sakripisyo at ng mga taong pumili ng bansa kaysa sa kanilang sariling kaligtasan. Ang ibig sabihin, pinili nila na iligtas ang ating bayan rather than iligtas nila ang kanilang mga sarili. Sila ang mga bayani ng ating lahi. Pero syempre nais ko pong pag-usapan natin ang isang mas personal na anyo ng kalayaan ngayon. Kasi ang kalayaang ito'y kalayaang pansarili. Ang kalayaan mula sa takot, ang kalayaan mula sa nakaraan, ang kalayaan na piliin ang sariling landas kahit hindi ito maintindihan ng iba. Kasi marami sa atin ang nabubuhay sa iba't ibang anyo ng pagkabihag o ng pagkakulong, pagkabihag ng nakaraan, ng mga opinyon ng iba, ng mga desisyong nagawa na at hindi na kayang baguhin pa. At ang mga tanong na ito, ano ang ating ginagawa sa kalayaang mayroon na tayo? Ano nga ba yung ginagawa natin? Kasi hindi naman lahat ng tao ay may mga pagkakataong pumili. Ngunit marami sa atin ang mas marami kesa sa ating naiisip ay may pagpipilian na hindi pa natin ginagamit. Ang pagpili na magpatawad. Ang pagpili na magsimulang muli. Ang pagpili na manatili o umalis sa isang sitwasyon na hindi na naglilingkod sa ating kabutihan o hindi na nakatutulong para sa ating kabutihan. Kalayaan, hindi lang larawan ng kasaysayan. Ito ay isang bagay na ginagawa natin araw-araw sa mga maliliit na desisyon na bumubuo sa ating o ng ating buhay. So ang Independence Day po ay hindi lang para sa bayan, kundi para sa ating sarili, sa ating mga paniniwala. Kung tayo po ay nakalaya na sa mga paniniwala nating tama, paniniwala nating mali. Okay? At June 19 naman po ay siyempre kaarawan ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Ngayon ding buwan ng Hunyo, pinagdiriwang din natin ang Pride Month para sa lahat ng LGBTQ. Ang pagdiriwang ng kalayaan ng LGBTQ o mas kilala sa tawag na Pride Month ay isinasagawa tuwing unang araw ng Hunyo hanggang June 30th, na kung saan ay nagtitipon-tipon ang mga LGBTQ o ang mga lesbian, gay, bisexual, transgender at queer. Makikita rito ay ang mga makukulay na bandera at mga makukulay na kasuotan na may disenyong bahaghari na sumisimbolo ng mga LGBTQ.
Para po sa mga LGBTQ, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, alay po ninyo ako. At dahil nag-uumpisa na rin ang tag-ulan, ako, ayan na naman, dapat nating pinaghahandaan ito tulad ng pag-aayos ng unang-una yung drainage. At naway huwag tayong maging pabaya. Yung mga kanal o mga creek dapat nating linisin. Inaalis dapat ang mga dahon na nagliliparan doon. At dapat huwag tayong magtapon ng basura sa mga kanal o kaya sa creek para hindi ito magbara. Basura mo, itapon mo sa tamang tapunan na basura. At dapat matuto din tayong mag-segregate ng mga basura natin. Dapat sinisegregate natin ito. Yung mga dapat mga like yung mga pagkain, dapat may sariling yan, yung mga natirang pagkain, may sariling lalagyan ng basura. Dapat sa mga dahon o yung mga halaman o yung mga tuyong dahon, dapat may sarili ding yan, basurahan. At dapat meron ding basurahan yung mga naman, yung mga recyclable na pwedeng i-recycle. At meron din basurahan para sa talagang mga basura. Kaya dapat po i-segregate natin, lagyan natin ng mga kulay. May mga kulay naman yan para sa mga dapat na basurang ilagay. Okay? Excuse me. At syempre, yung mga butas ng bubong, dapat ipinapagawa na po natin yan o tinatakpan kasi pag nag-uulan talaga namang papasok na naman ang tubig sa ating mga bahay at tayo'y babahain o madaming masisira sa atin. Kaya dapat yung mga bubong natin, ginagawa na natin, tinatakpian na natin para hindi na peperwisyo ang loob ng bahay natin. Kasi minsan, pero nagbabaha sa loob ng bahay mo, galing sa bubong. Kaya dapat na natin hanggat maaga. Okay? O siya, magsimula na po tayo sa pagbasa ng ating first letter of the day. Dear Ate Raquel, Norma po ang aking pangalan. I'm 55 years old at naninirahan po dito sa Quezon City. Ngunit ang puso ko po nasa Saudi Arabia, kung saan nandoon ang aking asawang si Manny. Ang asawa ko po sa loob ng 14 years, nandun po siya sa Saudi Arabia. Hindi po namin ito pinili ng basta-basta kasi noon pong 2011 nawalan si Manny ng trabaho dito sa Pilipinas, kung saan siya nagtatrabaho ng halos 10 taon. 3 po yung anak namin pinaaral at wala kaming ipon. Kaya naman po nang dumating ang pagkakataon na mag-apply siya sa abroad, ay agad po niyang ginawa. Nag-apply siya at sa awa naman po ng Diyos, natanggap po ang aking asawa. Sa totoo lang po, magkahalong tuwa at lungkot ang aming nadama. Tuwa dahil alam namin kahit papano ay makakaraos kami at makakaipon para sa kinabukasan ng aming mga anak. Lungkot dahil magkakahiwalay kami, lalo na kaming mag-asawa. Pero syempre kailangan namin magsakripisyo para sa ikabubuti ng aming mga anak. Sa unang ilang taon, okay lang kami, ate. Tumatawag siya tuwing linggo. Nagpapadala ng remittance tuwing ika-15 o at katapusan ng buwan. At napagtapos rin po namin sa pag-aaral ang 3 naming anak. Nagawa naming ipatayo ang bahay na pinangarap namin noon. Ngunit, Ate Raquel, unti-unti naramdaman ko po ang pagbabago. Kasi po, mas maikli na po yung tawag niya sa akin. Mas madalang na rin yung kwento niya. At isang araw, sinabi niya sa tawag niya sa akin na para bang walang emosyon. Ang sabi niya, Norma, magre-renew ako ng kontrata ko. 2 taon ulit. Hindi
Hindi ako umibo, Ate Raquel, pero hindi na po yung pagkakataon eh. Kaya naman po noong mga oras na yon, sa totoo lang aminin ko, nasaktan ako nang hindi ko maipaliwanag kung bakit. Kasi naramdaman ko po na ang desisyon ay ginawa niya bago pa lamang niya ako tinawagan. Hindi po namin ito pinag-usapan. Siya lamang po ang nagdesisyon at hindi niya itinanong sa akin. At hindi po siya nagpaalam. Ito parang abiso na lamang niya sa akin eh. Kaya naman magdamag akong hindi nakatulog ng mga oras na yon, ate. Niisip ko kung ano ang dapat ko bang gawin. Kinabukasan po, nag-text ako sa kanya ng napakahaba. Sinabi ko ang lahat na hindi ko nasabi sa mga nakaraang taon. Na yung pong katotohanan na namimiss ko po siya. Na gusto ko siyang makasama sa mga ordinaryong araw. Hindi lang tuwing Pasko, kundi araw-araw. Hindi isang buwan sa loob ng isang taon. Na ang bahay na ipinatuyo niya ay malamig kung wala siya. Na hinahanap-hanap namin ng mga anak niya ang kanyang presensya sa buhay namin. Matapos noon, Ate Raquel, kinabukasan, tumawag naman siya sa akin. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nakinig siya ng tunay. Ang sabi niya, at umiiyak pala siya nang sinabi niya sa akin, mahal, hindi ko naman alam na ganyan pala ang nararamdaman ko. Akala ko kasi gusto mo rin ng ganito eh, yung magkalayo na tayo. Akala ko kasi kontento ka na, basta ba't nakakapagpadala ako ng pera sa inyo. I'm sorry, mahal. Nagkamali ako sa pag-unawa sa'yo. Alam mo ba, sa totoo lang, miss na miss ko na kayo. Ikaw, miss na miss na kita. Ang mga bata, nami-miss ko rin. Kaya huwag kang mag-alala. Tatapusin ko lang itong kontrata ko at uuwi na ako for good. Alam mo, Ate Raquel, hindi naman kami perpekto. Pero siyempre, bukas yung usapan namin. At para sa amin, yun po ang malaking pagbabago para sa aming mag-asawa. Na higit ano pa man, kailangan ang komunikasyon. Ang communication namin sa isa't isa. Kailangan sabihin ang nararamdaman. Bilang mag-asawa, dapat maging tapat sa isa't isa. At dapat ipaalam ang nararamdaman. At hindi ito dapat na ipagkibit-balikat na lamang ang lahat. Sa ngayon, Ate Raquel, nakauwi na si Manny. Nakapagpatayo kami ng isang maliit na tindahan para may pagkukunan kami ng pangkabuhayan namin. At siya naman ay nagbukas siya ng watch repair shop dito na rin sa bahay namin. At ang pagmamahalan naming mag-asawa ay lalong tumibay at lalong nagkaroon ng kulay. Hanggang dito na lamang po, Ate Raquel. Salamat po sa pagbasa ninyo sa aking liham. Gumagalang Norma Bustamante ng Quezon City. Balikan ka namin, Norma, ha? Makalipas ang ilang commercials, we'll be back. May isang kaibigan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab
Falcon. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Norma, alam mo ba yung text mo kay Manny? Yun ang tunay na kalayaan. Ang kalayaang sabihin ang totoo. Ang kalayaan mula sa takot na mapagalitan o mapabayaan kung sabihin mo ang yung tunay na nararamdaman. Maraming taon tayong nagtatago ng ating saloobin sa pangalan ng pangunawa, sa pagiging mapagtiis, sa pagiging mabuting asawa. Ngunit ang pagtatago ng totoo ay hindi pagmamahal ito, kundi ito yung tinatawag na pag-iwas. At ang pag-iwas ay nagpapalayo sa atin sa mga taong ating minamahal. Pero ang ginawa mo, ang mahabang text ay simpleng kilos na may malaking epekto. At ang tugon ni Manny ay nagpapakita ng kahit pamalayo, ang puso ng iyong asawa ay nandoon pa rin. Kailangan lamang ng tamang salita, right words, the right choices of words, yung tamang sasalita na dapat mong gawin o dapat mong sabihin sa kanya para naman mabuksan ang daan para sa inyong pagkakaunawaang mag-asawa. Ipagpatuloy ang pag-uusap, Norma. Hindi sa pamamagitan ng reklamo, kundi sa pamamagitan ng katapatan. Be honest with each other. Maging tapat kayo sa inyong dalawa at kung ano man yung nasa sa loob mo, sabihin mo ng maayos sa iyong asawa. Kasi yun ang pundasyon ng relasyong mananatili. Maraming salamat sa iyong pagsulat at mabuhay ka, Norma.
Ngayon po gusto kong batiin ako ang ating mga tagapakinig, lalo na yung mga taga Cavite City. Hello kayo. Kumusta na kayong lahat dyan? At sa mga taga Carigara, Leyte, nako, mabuhay kayo. No? At sana'y nakikinig kayo at nanonood ngayon sa FB. And of course, syempre gusto natin batiin sina Maria Cristina Warde Andrade, Mirna Aquino, Cristina Sumagi Alarcon, Junicio FSR, Saturnino Laoay Sr., Fe Armamento, Summer Julie, Dinya Asuncion Herman, James Anthony Neal, Lulu Harabes Tapleras, Edilberta Sabanal Roa, Tristan Wyatt V. Gulay, Arnold Duco, Ruby at Neil Tamayo, Ivy Gutierrez, Santos Durina, Nalin Alarcon, Ramon Abadillo, Wilma Kenzie Olalia, Nora Villapando, Redempsor Escobel, Angelo Redaha, Annalyn Baulita, and of course, si Emma Fernandez. Alam niyo ba, eto, nako, kunyari hindi natin alam, pero alam niyo ba na ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas ay binasa ni Emilio Aguinaldo noong June 12 o ika-12 ng Hunyo, 1898 sa Kawit, Cavite. Ngunit ang kalayaang yon ay hindi agad kinilala ng ibang bansa. Sa katunayan, naging kolonya pa rin tayo ng Estados Unidos pagkatapos nito. Nako, di ba? Na-colonize tayo ng mga Amerikano. Kaya't ang tunay at ganap na kalayaan ng Pilipinas ay kinilala lamang noong July 4th, 1946. Ibig sabihin, ang kalayaan ay hindi isang sandaling pangyayari. Ito ay isang proseso, isang patuloy na pagsisikap, at ito rin ang totoo sa ating personal na buhay. Ang tunay na kalayaan ay hindi nangyayari ng isang araw lamang. Ito ay bunga ng maraming maliit na desisyon na ginagawa natin araw-araw. Ang opisyal na pagdiriwang na ito ay karaniwang ginugol ng mga Pilipino upang magsama ang mga magkakamag-anak o magkakaibigan sa mga aktibidad o panlabas at panloob. Lahat ng mga tanggapan ng pamahalaan at mga paaralan at maging ilan sa mga establishment, pamilihan, ang hindi bukas sa araw na ito. Bilang pagsunod sa batas, ang watawat ng Pilipinas sa unang iwinagayway noong 1898 ay nakapalamuti sa mga tahanan at establishment mula May 28, araw ng watawat, o sa araw na itinakda ng Pambansang Komisyong Kasaysayan ng Pilipinas, na siyang nagsilbi bilang tagapanguna sa mga pagdiriwang hanggang sa ika-30 ng buwan. Ang pagpapailaw ng mga kwitis ay karaniwan lamang. Taon-taon ay ginugunita sa Kawit, Cavite ang pagsasadula ng pagwagayway ng watawat sa dambana ni Aguinaldo at ang pagbasa ng pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas. Sa ibayong dagat ay nagtitipon-tipon din ang mga Pilipino kapag June 12 upang gunitain ito sa madla, at kadalasan may kasama pa itong parada. Naku, nakakatuwa naman. Noong araw, pag mga June 12, talaga naka-costume ka pa mga nakabarong Tagalog, nakabarot saya, na sana naman hanggang ngayon ay ginugunita pa rin natin. Kasi sa ibang bansa, at pinagdiriwang ito lalo sa Japan, yung mga Filipino community doon, sa Canada, sa Amerika, sa Australia, basta lahat ng merong Filipino community, pinagdiriwang ang araw ng kalayaan, which is June 12. Okay? Magbabalik po ang ating programa makalipas ang ilang commercials. We'll be back! May isang kaibigan. Fabcon, amoy nakaka-joyful!
amoy nakaka-joyful. Kapag ikaw ay under detention, hindi ka nakasama, hindi ka pwedeng magtrabaho. So kung merong ganong ruling, hindi ka pwedeng isama sa quorum. So sino ang de jure, sino ang de facto dito? Ang de jure obviously si Senator Gatchalian kasi siya ang na-elect noong 12 na may quorum. Can actually the new majority sanction the Cayetano Block for usurpation of authority? Umattend ka lang ng sesyon eh. Makikita mo na hindi na ikaw ang ibobotong Senate President. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Isip-isip lang, mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Isip-isip po muna tayo. Narito po ang pagkaing pangkaisipan sa linggong ito, padala ni Belinda Zuniga ng Bacolod City. Sabi niya, ang tunay na kalayaan ay hindi ang kawalan ng responsibilidad. Ito ay ang lakas na pumili ng may malasakit. Tama nga naman, ang tunay na kalayaan ay hindi ang kawalan ng responsibilidad. Ito ay ang lakas na pumili ng may pagmamalasakit. Ang ating pong pagkain pangkaisipan sa linggong ito ay pinadala ni Belinda Zuniga ng Bacolod City. Thank you very much, Miss Belinda. So at this point of time, yung ating mga kaibigan, hello po sa inyong lahat. Si Wichita Santos ng Hawaii. Hello, Chit. Kamusta ka na? Magbakasyon ka ulit dito sa Pilipinas. Itong si Wichita Santos ay napakagaling na singer nung araw. At isa sa mga matalik kong kaibigan. Magandang hapon sa iyo, no? And hello din sa mag-asawang Donnie and Cecilia Pestrana ng Roseville, California. At hello din kay Arlene Sago ng Tokyo, Japan. At syempre pinababati rin niya ang kanyang mother dear na si Lucy Sago ng Navotas City, Ohio. Gozaimasu. Happy listening din kay Tina Salcedo ng Bacoor City at sa aming friend na si Eva Vivar. Itong dalawang to talaga, lagi silang nasa commercial kaya panoorin ninyo silang dalawa. Hello din kay Mother Lily Mananta ng Chino Hills, California at maligayang pakikinig din kay Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Bantog, Hacienda Luisita, Tarlac City. At syempre gusto ko pong batiin ang aking anak ng aking bunsong anak sa June 17 na magdiriwang ng kanyang sabihin ko pa ba kung ilang taong ka anak ng aking bunsong si Judge Virgilio Kalimbahin III. Happy birthday anak and see you soon. Siya, basahin na po natin ang ating second letter of the day. Dear Ate Raquel, Cheryl po ang aking pangalan. 33 years old po, may asawa at isang anak. Gusto ko po
pong ibahagi sa inyo ang isang bagay na matagal ko na pong tinitimpi. 3 taon kami mag-asawa ni Dennis bago niya ako niloko. Hindi ko ito nalaman ng biglaan, pero unti-unti lumabas po ito. Isa pong mensahe dito, isang resibo doon, isang pangalan na laging lumalabas sa kanyang mga tawag sa cellphone. Nang tinanong ko siya kung sino ang babaeng tumatawag lagi sa kanya, agad niya sinasabi na katrabaho lamang niya ito sa opisina at nagtatanong lang ng mga bagay tungkol sa trabaho nila. Naniwala naman ako, Ate Raquel, kaya kinalimutan ko na po ang tungkol sa pagtawag ng babaeng yun. Pero ate, makalipas ang 1 linggo o 2 linggo, habang naliligo siya, tumunog ang cellphone niya. Tinatawag ko po siya at sinasabi ko, Han, may tumatawag sa cellphone. Hindi niya po ako naririnig. Inakala ko naman po na importante yung tawag na yun. Kaya naman po, sinagot ko po ito. Ang sabi ko, hello? Tapos po, pinakinggan lang po ang boses ko. Hello? Hello? Bigla pong ibinaba ang telepono sa kabilang linya. Kaya naging curious naman ako, Ate Raquel. Alam ko pong mali, pero tiningnan ko po ang mga text at messages na tumatawag sa kanya. At yun nga po, nagulat ako, na-shock po ako sa nabasa ko. May nangyayaring kataksilan sa pagitan ng asawa ko at ng babaeng tumawag sa kanya. Kaya naman di ako nakapagpigil, agad ko siyang kinumpronta. At sa puntong yon, umami naman, Ate Raquel, umami naman siya sa akin. At sinabi niyang nagkamali siya, na parang ang pagtataksila isang sinulat lamang na maaaring burahin. Umiyak pa nga asawa ko, ate, at humingi ng tawad sa akin. At sinabi niyang hindi na daw mauulit at magbabago na daw po siya. Siyempre, mahal ko naman po yung asawa ko, kaya pinatawad ko naman siya. Sinubukan namin magsimula muli at sa loob ng 6 na buwan, nagsikap naman talaga ang asawa ko. Mas maagang umuwi at mas maingat na sa kanyang telepono. Mas marami na siyang oras para sa amin. Tuwing linggo ay pinapasyal niya kaming mag-iina kung saan-saan. Nakikita ko naman talaga ang pagsisikap niya na makabawi sa nagawa niya sa amin. Pero ako, Ate Raquel, ako po yung hindi makabalik sa dati. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil kahit gaano kamaayos ang ginagawa ng Dennis, nandun pa rin po yung isang maliit na boses sa likod ng aking isipan na nagsasabing, huwag ka magtiwala ng buo. Baka mangyari ulit yan, lokohin ka na naman. Ito po nagpapahirap sa akin, Ate Raquel. Ang pagiging mapagbantay ko, mapaghinala. Ang pag-aalaga sa sarili ko habang sinisikap ding mawala ang aking mga pangamba. Pakiramdam ko nagtatrabaho ako ng doble. Ang relasyon at ang aking sariling mga sugat. Laging pumapasok sa aking isipan ang pakikipagtalik ng aking asawa sa ibang babae. Nahihirapan po akong burahin yon sa aking isipan. Ate Raquel, tama ba na subukan ko pa rin itayo ang isang bagay na nasira na? O yung pagod na pakiramdam ko ay senyalis na ba na dapat akong huminto? Dapat ba akong makipaghiwalay sa aking asawa? Hindi ko kasi alam kung hanggang kailan mapapatawad ko at malilimutan ang ginawang pagtataksil sa akin ng aking asawa. Pasensya na po kayo, ate, pero nawa mabigyan po ninyong ng kalinawan ng aking isipan. Hintayin ko po inyong kasagutan, ang inyong tagapagkinig, Cheryl ng Calamba, Laguna. Balikan ka namin, Cheryl, ha? Makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan.
Ulit yan, lokohin ka na naman. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Aking asawa sa ibang Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ay, Cheryl. Alam mo bang ang pagod na nararamdaman mo, ito hindi kahinaan yan. Ito ay natural na tugon sa isang taong nasaktan. At sinisikap mo pa rin magtiwala. Yun hindi nakakapagod yun. Pero okay lang na aminin mong kahit papano nagdududa ka pa rin.
Ngunit nais kong gumawa ng isang pagtatangi. May pagkakaiba kasi ang pagiging pagod sa relasyon at pagiging tapos na sa relasyon. Ang pagod ay nangangailangan ng pahinga at suporta. Ang pagiging tapos ay nangangailangan ng desisyon. Ang tanong mo na, dapat bang ituloy pa ang pagsasama ninyo o makipaghiwalay ka na sa iyong asawa? Alam mo, hindi ko kayang sagutin yan para sa iyo kasi ikaw lang. Tanging ikaw lamang ang makasasagot niyan. Pero ito lang ang kaya kong sabihin sa iyo. Ang tiwala ay hindi basta-basta bumabalik sa isang araw lang. Kailangan ito panahon at ng patuloy na katibayan mula kay Dennis. Hindi lang salita. Pangalawa, alam mo ba, kasal kayo at may anak kayo. Yun dapat ang isipin ninyo, ang kapakanan ng inyong anak. Kung nararamdaman mo nagsisikap naman si Dennis ng totoo, ng tapat, bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon? Magtiwala ka. Balik mo sa kanya yung tiwala mo. Hindi kailangan na buo agad, no? Pwede namang unti-unti. Ngunit kung ang pagod ay galing sa isang bagay na hindi magbabago, pakinggan mo rin ang boses na yun. Pero alam mo, dapat give him a chance to prove himself to you. Bigyan mo siya ng pagkakataong patunayan ang sarili niya sa iyo. At alam mo ba, isa pang makatutulong sa iyo, ang dasal. Manalangin ka, tumawag ka sa Panginoong Diyos. At huwag kang matakot na humingi ng tulong. Alam mo, pwede ka naman pumunta sa marriage counselor Kayong mag-asawa, pumunta kayo sa marriage counselor, kailangan nyo ng kausap. Lalo na ikaw kasi nahihirapan nga ibalik ang tiwala sa iyong asawa. At dapat pwede mo rin sabihin kung hindi kayo makakapagbayad sa mga marriage counselor, marami namang mga nag-o-offer na mga gratis dyan na tutulong sa inyo, mga taong simbahan. No? Lumapit lamang kayo, Cheryl, at makukuha mo ang tamang kasagutan sa iyong mga katanungan. Okay? Maraming salamat sa pagsulat mo. Ngayon, samahan po ninyo ako, magdasal po tayong lahat. Mahal na Panginoon, thank you. Thank you very much. Salamat po sa araw-araw na biyaya na ibinibigay ninyo sa amin. Naway maipagpatuloy niyo po ang pagbigay ng biyaya at grasya sa amin sa araw-araw. At naway tulungan niyo po kami na maimulat ang aming mga mata at puso para sa katotohanan. Palakasin niyo po ang loob ng bawat Pilipino upang patuloy na lumaban sa araw-araw at naway mapalapit po sa inyo. Kailangan po namin ng inyong tulong upang paunlarin pa ang bansang Pilipinas. Kaming iyong mga anak ay nangangailangan ng iyong gabay upang makita kung ano ang tama sa mali. Lord, heal our land. Sa iyong kapangyarihan, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na magpursigi at panatiliin ang kapayapaan sa aming puso upang maibahagi namin ang pagmamahal na kayang ipakita sa buong mundo. Almighty God, we lift up to you our country, our government. Grant us peace. Patnubayan po ninyo at basbasan ang mga namumuno sa aming bansa. Gabayan niyo po ang bawat isa sa kanila upang mapanatili ang kalayaan na aming tinatamasa at magamit ito sa pagpapaunlad ng aming bansa. Lord, humble us. Let's live our lives like Jesus with a posture of humility. And Lord, grant us peace. Give us peace.
Maghari nawa ang pagmamahal sa lahat ng iyong nilalang. Ingatan niyo po kami, mahal na Panginoon. Ikaw lamang po ang aming lakas at kagalingan. Maraming salamat po. Lord, the glory and honor is yours. Taus-pusong pasasalamat at papuri ang sumainyo, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa loob ng 1 oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Kung kayo po ay gusto ninyong ibahagi inyong mga kasaysayan, ipadala lamang po ninyo dito sa atin sa dearaterraquel@gmail.com. At maraming salamat po dahil patapos na ang 1 oras ng pagsasama-sama natin dito sa ating programa Dear Ate Raquel. Siyempre, gusto kong pasalamatan ng mag-ama, si Eric Lucero at ang kanyang anak na si Andre Lucero, na gwapong-gwapo. Napakagwapo itong batang ito. At dahil nga siyempre nakaalalay at nakagabay itong mag-amang to sa atin. At salamat din po sa ating mga technicians, sina Melvin Donato, Ray Taladro, and of course si Het Del Moro. Kamusta ka na ba, anak? June na. Wala pa ba? Wala pa bang mga wedding bells dyan? At sa RHTV naman po, sina Arnel Tatel, EJ Ayalde, Mark Cabral at Aljon Besumbre. Ako po ang inyong kaibigan sa Himpapawid, Raquel Montesa, na nagpapasalamat sa inyong pagsama sa atin sa loob ng 1 oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. At nawa po maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Let's be kind to one another because kindness is a measure of our humanity. And let us do something nice to the people that we meet each day. Kasi po napakasarap na feeling ang makatulong tayo kapapano. Alam po ninyo, ikwento ko lang, minsan nagpapagasolina kami mag-asawa. Tapos, meron lumapit sa akin na nagpapagasolina din. Ang sabi niya, naku, iha, pasensya na. Nawawala ko yung aking card at wala rin akong cash. Hingi sana ako ng tulong kung maaari. Panggasolina lang. So sabi ko sa kanya, naku, teka po, sandali lang po kasi wala rin po akong cash. So dun sa loob ng kotse, pagpasok ko po, tanong ng asawa ko, bakit daw bang kailangan? Sabi ko kasi wala daw pang gasolina, uuwi, Laguna pa raw ang uwi. So sabi sa akin ng asawa ko, sige, meron akong dito. So binigyan po namin siya ng pera. Huwag niyo na pong tanong ang halaga, basta nagbigay po kami mag-asawa sa kanya. At ako tuwan-tuwa po yung sabi nung mama sa akin, ako, salamat ng marami. Nawa mabiyayaan din kayo. Sabi ko naman, ako hindi po tulong po yan sa inyo. Napakasarap po talagang damdamin na kahit papano nakatulong kami sa kapwa. Sana po ganun din tayo. Kung meron naman tayong maitutulong, bakit ipagkakait pa natin? Kaya nga sabi ko sa inyo, kindness is a measure of our humanity. Kaya dapat tumulong po tayo sa abot ng ating makakaya. Okay? So, hangad ko po ang kapayapaan sa puso, lakas sa araw-araw at pananalig sa plano ng Panginoong Diyos. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Bye! Sa mga gustong maibsan ng kahit kaunti ang mga hinanakit sa pag-ibig, sumulat lamang dito sa Dear Ate Raquel, DZRH, Star City, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Aking kaibigan, kahit na kailanman, laging may bukas na iyong magigisnan. Huwag iisipin, mag-iisa ka lang. Naririto at matatagpuan na isang kaibigan.
umaga.